isa. Isahan ko po sa talatang 1 hanggang sumusunod na mga talata. Po ang ating pong mababasa. Mula kay Pablo, na isang lingkod ni Kristo, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng magandang balita ng Diyos. Ang magandang balitang ito na ipinangako niya noong una pa man sa pamamagitan ng mga propeta at sinasabi sa mga banal na kasulatan ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo, tungkol sa kanyang pagiging tao. Siya'y ipinanganak mula sa lahi ni David, subalit tungkol sa kanyang pagka-Diyos, pinatunayan ng banal na Espiritu na siya ay anak sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay. Ang Diyos po ang siya magpala ng kanyang salita. Sa ating po kalagitnaan, tayo pong lahat ay huling po at manalangin. Purihin ka, aming Diyos na dakila. Salamat po, Panginoon, sa mga liwanag ng iyong mga salita. Liwanag ng iyong mga salita na aming pong batayan, ng aming pong pamantayan, ng aming pong pananampalataya. Salamat po, O Diyos, sa mga katotohanan na ito, na minsan pa aming panalangin na kami po ay iyong patuloy na pagtubayan sa aming pong pagbubulay-bulay ng iyong mga salita. Hayaan mo po, Panginoon, ang mga katotohanan ng iyong mga salita, ang aming pong katuklasan, at kami na iyong mga lingkod ay mangapit dito sa palatandaan namin, Panginoon, ang mga salita mo na ito na iyong pong itinuturo sa iyong pong mga salita. Pagpalain mo po kami lahat, buksan mo pang mga puso, maging ang iyong abal lingkod ay iyong pong gamitin sa paghahayag ng iyong mga salita. Inamin po namin ang katugunan dahil ito po ay aming hinihiling sa pinakadakilang pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Amen. Usapan po natin ang isa sa napaka-controversial na mga katuruan patungkol po sa salita ng Diyos. Pag-usapan po natin about the doctrine of Christ. Ang doktrina patungkol po kay Kristo. Dito po sa dalawang talata po na ito, o sa talata po na ito ng Aklat ng Roma, sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Ang sabi po sa talatang 3, talatang 4, concerning His Son, Jesus Christ, our Lord, who was born of the seed of David according to the flesh, and declared to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness by the resurrection from the dead. So, dito po sa talata po na ito, itinuturo po ni Apostol Pablo yung pong dalawang katauhan ng ating Panginoong Jesucristo. Na ang unang katauhan ay walang iba kundi ang kanyang pagiging tao. At sa isang parte naman po ng kanyang pong katauhan, yung kanyang pagiging Diyos. Tao at Diyos. Diyos at tao. Dito po sa ating pong pag-uusapan ngayong umaga, marami po mga iba't ibang katuruan ang mapapasadahan po natin. Like for example, ang turo ng mga iglesia ni Kristo na si Kristo, bagamat Panginoon nila, pero tao lang sa kanila. Ang turo naman ng mga oneness na si Kristo ang Ama. Siya rin ang Anak. Siya rin ang Holy Spirit. Pag hindi po natin nasipan yung tamang katuruan, maguguluhan tayo. Kaya napakahalaga yung doktrina na ito.
tayo po bilang mga mananampalataya, naniniwala po tayo na si Kristo po, nung nagkatawan tao, tao po siya. But at the same time, sa kabila ng kanyang pagiging tao, pwede lumitaw ang pagiging Diyos niya. Yan po. Hindi po natin siya pwedeng, kumbaga sa ano limitahan sa isang aspeto na yan. Si Kristo po, tunay na naging tao at tunay na Diyos. Amen. Okay. Sabi po ng mga talata, halimbawa po, John chapter 17, verse 3, pwede po bang pakibasa? John 17. Ang sabi po diyan, sige. At ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala nila na iisang tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong isinugo. 17, verse 3, ang sabi po, basahin ko ulit, at ito ang buhay na walang hanggan. Ano raw po ang buhay na walang hanggan? Ang makilala kanila na iisang Diyos na tunay. O, tunay na Diyos. Yan po ang binibigyan nila ng diin. Sino po ang tinutukoy dito na iisang tunay na Diyos? Sino? Ha? Ang tinutukoy po dito, ang nagsasalita po rito, si Jesus Christ. Ano po? Ang ating po Panginoon Jesucristo. For clarification, 17.1, pagkasabi ni Jesus ng mga ito, tumingala siya sa langit at kanyang sinabi, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang luwalhatiin kaniya, sapagkat binigyan mo siya ng kapangyarihan sa lahat ng mga tao upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. Mga sa talatang 3, galing din sa bibig ng ating Panginoon Jesucristo. At ito ang buhay na walang hanggan. Lalo na kapag pumipigas mo dito ay yung mga debater ng mga iglesia ni Cristo. Didiinan na yan. At ito ang buhay na walang hanggan. Ano ang buhay na walang hanggan? Sabi po diyan, ang makilala kanila na iisang Diyos. Ang makilala kanila na iisang Diyos. Tapos natutulungan nila, ibig sabihin, isa lang ang Diyos. Wala na ibang Diyos. Diba? Kay Kristo na nagmula ang pangungusap ko na ito. Tama! Kay Christ nagsimula. Binanggit ng ating Panginoon Jesucristo. Pero yung may kasunod po mga pangungusap dito, na sabi roon, at si Jesucristo na inyong sinugo, pinutol nila ang kasunod na praise. Meron palang dapat kilalanin dalawa. Na iisang Diyos. Ito dalawa, iisang Diyos. Yun ang hindi nila makuha. Diba? May dalawang persona na tinukoy dito, iisang Diyos. Tama? Si Kristo, itinataas ang Ama. Pagdating ng Hebreo, chapter 1, verse 8, pati natin, ito po ang ating pong mababasa. Kanina si Christ ang nagsasalita doon. Ako? At malinaw naman doon,
Pinanggit niya pati kanyang sarili. At dito naman sa Hebreo, Kapitulo 1, talatang 8, ito po ang ating bumababasa. Taas natin muna sa talatang 7. Tungkol naman sa mga anghel ay sinabi niya, ginawa niyang hangin ang kanyang mga anghel, at ningas ng apoy ang kanyang mga lingkod. Ngunit, tungkol sa anak, ay sinabi niya, ang iyong trono, o Diyos, ay magpakailanman, at ikaw ay maghaharing may katarungan. Sino may sabi? Kanino pangungusap? Ang Ama sa langit. Ang Diyos Ama, ang siyang nangusap, ang siyang may sabi ng mga talata na ito. Na dito po, napakalinaw na tinawag ng ating Ama sa langit na ang ating Panginoon Jesucristo na Diyos. Hello. 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 Okay? Kaya. Napakahalaga po kasi na maging klaro, no? Yung doktrina pinangahawakan natin. Amen? Pag hindi po natin kasi kaya itong explain, pag nakausap natin sila, takay kagad tayo. Pag nakausap natin ang mga oneness, tangay na rin kagad tayo. Di ba? Di ba napakalinaw sa 17.3? Akala, kasi pinutol nila eh. Pinapanood ko yung kanilang mga discussion, putol-putol. Kung ano, tumug-tumugma sa kanilang doktrina, yun na lang. Hindi nila sinunod yung isang praise. No? Nakasunod pala si Jesus Christ doon na kailangan kilalanin na iisang Diyos na tunay. Tama? Dito naman, sila ayaw nilang kilalanin Diyos si Kristo. Pero si God the Father, kinikilala niya, inilalahad niya, ipinapaalam niya sa mga mambabasa ng Biblia na yung kanyang anak ay tunay na Diyos. Amen. Amen? Ngunit, tungkol sa anak, ay sinabi ng Ama, ang iyong trono, o Diyos, ay magpakailan, kailan pa man. Ikaw ay maghaharing may katarungan. Amen? So, yun po yung mga katotohanan na dapat po natin makita. Meaning to say, gusto ko pong talagang bigyan ng tiin, dapat po nagsusulat kayo. No? Para babalik-balikan ninyo yung mga talata na pinag-uusapan natin. Sabi nga po, uling ang kasabihan, a small pen is better to a long memorization. Amen? O kaya kung wala kayong ball pen, balikan ninyo yung video. Pag-uwi ng bahay. Diba? Yung live natin. Panoorin nyo. At balik-balikan ninyo. Saka na kayo magsulat kung wala kayo dalang ball pen ngayon. Pero kasi napakahalaga po nitong teaching na ito na pinag-usapan po natin. Okay? Kasi po marami po mga mangangaral, magagaling mangaral pagdating sa practical living. Pero pagdating sa doktrina, sumasablay. Kaya napakahalaga, yung mga ngaral ay meron pong alam sa tinatawag na theology. Ano po? Okay? Ang aking dinedepensa ngayon, hindi ko po i-depensa yung kanyang pagiging tao. Given na yon, tanggap naman natin yan, di ba? Amen? Tanggap naman natin na siya naging tao, no? Siya nagkatawang tao. Tanggap natin yon. Kaya, hindi na kailangang i-depensa pa. Ang gusto kong i-depensa ngayon, yung kanyang pagiging tunay na Diyos. Amen?
Okay. Ito po. Sabi nga po, Jesus Christ is true God. Si Jesus po ay tunay na Diyos. Ano-ano mga talata? Tambakan natin ang mga talata. Ha? Kasi, sila po kasi, pili lang ng pili ng mga talata. Na ang talata na pinipili nila, yung pagiging tao ni Kristo. Pero yung pagiging Diyos ni Kristo, lagpas-lagpasan lang nila. At gusto ko po ito, idiin naman sa inyo. Ito po mga talata na ito. Unang talata, John chapter 20, verse 28. Kanina, nabasa natin ang Hebrew 1:8. Okay po ba? John chapter 20, itaas natin ang basa sa verse 26 hanggang 29. Ito po ang ating pong matutunghayan. And after 8 days, his disciples were again inside, and Thomas with them. Jesus came, and the doors being shut, and stood in the midst, and said, Peace to you. Kapayapaan ang sumasa inyo. Then he said to Thomas, Reach your finger here, and look at my hands, and reach your hand here, and put into my side. Do not be unbelieving, but believing. Verse 28, And Thomas answered and said to him, My Lord and my God. Amen? And Jesus said to him, Thomas, because you have seen me and you have believed, blessed are those who have not seen and yet have believed. Amen. Isang senaryo sa Bible na napakalinaw na ito po ay isang senaryo na kung saan meron pong fellowship na naganap sa kanila. Yung unang fellowship, absent si Tomas. Nagpakita ang Panginoong Jesucristo sa kanyang mga disipulo, absent ang Tomas. Kaya, ang sabi rito, on the 8th day, nagtipon-tipon na naman sila. Mabuti na lang, present na si Tomas. No? Ayaw kayong laging absent na absent, ano? Para lahat ng teaching, lahat ng mga aral, no? Alam ninyo, mabuti na nga lang ay merong tinatawag na live eh. Kahit umabsent kayo, pwede naman kayo bumawi doon sa live. Pero, mas mainam na yan naka-present ka. Amen? Kasi, pag present ka, yung presensya ng bawat isa ay nararamdaman natin. Amen po ba? At higit sa lahat, ang banal na presensya ng ating Panginoon ay higit na atin pong nararamdaman. Amen. Natin. Sabi po diyan, Jesus came and the doors being shut. So, dumating daw ang Panginoon. Pagdating ng Panginoon, sarado ng pintuan. Okay? At nung pagkakasara ng pintuan, ano sabi ni Kristo? Fellowship na. Peace be with you. Shalom! 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 Kapayapaan ang sumain yung lahat. Yun. Ang bati. Diba? Peace be with you. Sabi mo sa katabi mo, peace be with you. Sa kanya, and also with you. Ito no? So, tuloy natin. Tapos sabi niya, pinalingan niya yung absinero. Hello? Pinalingan niya yung absent.
Sabi niya kay Tomas, Tomas, reach your finger here and look at my hands and reach your hand here and put it into my side. Sabi niya, di ba? Personal, sinabi niya. Kasi ayaw niya maniwala eh. Pinalita na sa kanya, nagpakita sa amin ng Panginoon, ang ating guro. Hindi ko maniniwala. Sabi niya gano'n, hanggat hindi ko nakikita ng dalawa kong mga mata, at hanggat hindi ko na itutusok yung aking mga daliri sa kanyang tagiliran, at hindi ko nakikita yung kanyang butas ng mga pako sa kanyang paa at kamay. Yan ang kanyang mga sinasabi, no? Kaya, binalingan siya. Ito, Tomas, patunay na ako na inyong guro ay muling nabuhay. Ito nga, isuot mo, itusok mo. Ano pa patunayan mo? Ito ako. Ayan na nga. Tapos sumagot ang Tomas. Nung mapatunayan niya na si Jesus ay nabuhay na maguli. Ito ang kanyang deklarasyon. And Thomas answered and said to him to whom? To our Lord Jesus Christ. Thomas said to our Lord Jesus Christ, ang sabi niya, My Lord and my God! Panginoon ko at Diyos ko! Sabi naman nila, nagulat ka. Yung deklarasyon daw ni Thomas na yan ay nagulat. Sinabi na nga ni Lord Shalom, shalom, shalom. Peace be with you. Ang kanilang bintang doon, nagulat. Kaya, iba nagulat, Diyos ko. Yung mga gano'n, di ba? Yung mga gano'n, mga kagaya, dami mga mali-mali. Yung iba, Diyos ko na, napapagano'n pa eh. Pero hindi po yun. Wala pong kagulat-gulat dyan. Walang gulatan dyan. Amen? Nagdadagdag lang kayo dyan. Malinaw na malinaw ang kanyang deklarasyon. Nung makita niya ang ating mapagmahal na Panginoon na namatay, akala niya patay na talaga, pero muling nabuhay, kita-kita ng kanyang mga mata, at ang kanyang deklarasyon, Panginoon ko at Diyos ko. Amen. Okay? Ano sabi ng Panginoon sa kanya? Then, Jesus said to him, Thomas, because you have seen me, you have believed. Sinabi ba ni Lord dyan? Thomas, mali ang sinabi mo. Diba? Walang ganon. Tinanggap ng ating Panginoong Jesucristo ang deklarasyon ni Thomas. Sabi niya, Thomas, dahil nakita mo ako, naniwala ka, sumampalataya ka. No? At ang sabi ng kasunod, Blessed are those who have not seen and yet have believed. Amen? Ulitin ko, ikaklaro ko, yung sinasabi ng Panginoon Jesus kay Tomas. Nung dineklara niya, My Lord and my God, tapos sinabi niya sa kanya, mali yan. Mali, hindi tama yung sinasabi mo. Hindi ako Diyos. Hello? Malinaw sa sinasabi rito, tinanggap ng ating Panginoon Jesucristo ang deklarasyon ni Tomas. Amen? At ang magandang balita dito, ang sabi noon, kaya ka naman nagdeklara ng ganyan, nakita mo ako eh. Kung hindi mo kaya ako nakita, magdeklara ka? Sasabihin mo na ako ay Panginoon mo, Diyos ko, Diyos mo? Baka hindi. Ang mabuting balita po, mas mapalad ang mga hindi nakakita pero nananampalataya si Jesus ay Panginoon at Diyos na kanyang nakabuhay. Mapalad tayo kay Tomas eh. Amen? Mapalad pa tayo sa mga Hudyo. Mga Hudyo na nakadaupang palad ang Panginoon Jesucristo, pero hindi tumalima, hindi nanampalataya, hindi kumilala sa Panginoon. Mas mapalad tayo ron. Amen? Amen. Oh.
Gusto kong maging malinaw sa atin. Another one. Titus, chapter 2, verse 11 to 14. Sabi po diyan, for the grace of God that brings salvation has appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldliness, we should live soberly, righteously, and godly in the present age. Verse 13, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ, who gave Himself up for us, that He might redeem us from every lawless deed and purify for Himself His own special people, zealous for good works. Titus chapter 2, verse 11 to 14. Klarado. Napakalinaw po. Sabi sa Tagalog, sa biyaya ng Diyos, dahil sa biyaya ng ating mapagmahal na Panginoon, dumaloy ang kaligtasan. Amen? Kanino? Tingnan nyo ha. Salvation has appeared to all men. Marami may naman napapasadahan dyan. Hindi sinabi, has appeared to some people. Has appeared to elect. Hello? Salvation has appeared to all men. Amen? Tingnan. Lahat ng tao pwedeng maligtas. 1 Timothy chapter 2, verse 3 to 4. Dadagdag natin yun. Na ang nais ng Diyos, panalangin kayo na manalangin, kung kayo tumingin ng kapapanalangin. Bakit? Ano nais ng Diyos? Ang nais ng Diyos, lahat ng tao makaalam ng katotohanan. 1 Timothy 3, chapter 2, verse 3 to 4. Na ang lahat ng tao ay magtamo ng kaligtasan. Amen. Dahil itong tuwing na napapasadahan. Teaching us, ito po mga nakatanggap ng biyaya ng kaligtasan sa Panginoon, ito po turo. Anong turo? Tinuturuan daw tayo na mag-deny o denying ungodliness and worldly lust. Amen? Ano pa? We should live soberly. We should live righteously. We should live godly in the present age. Amen? Sa verse 13, sabi ng talata 13, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Referring to whom? The subject is none other than the Lord Jesus Christ Himself. He's the great God. He's the great Savior. Amen. Yan po yung malinaw. Kaya yun daw po mga nag-aantay sa muling pagbabalik ng ating dakilang Diyos, ng ating dakilang manunubos, nag-aayos ng buhay. Amen. Nag-aayos ng buhay. Pinapaayos nila ang buhay nila sa Panginoon. Yun po mga nag-aantay sa muling pagbabalik ng dakilang Diyos at dakilang manunubos. Amen? Amen. Ilaw. Pa, 1 John 5:20. Ang sabi po sa Tagalog, at nalalamang natin na parito na ang anak ng Diyos
at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang Diyos, ang tunay na Diyos, at tayo'y nasa tunay na Diyos sa Kanyang anak na si Jesucristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Sino yung tunay na Diyos dito? Si Kristo. Sino ang buhay na walang hanggan? Si Kristo. Malinaw? Si Kristo, tunay na Diyos. Si God the Father, tunay na Diyos. Si Kristo, distinct kay God the Father. Si God the Father, distinct kay God the Son. Hindi isa lang, pero iisa. Magkaiba. Si Kristo, tunay na Diyos. Si God the Father, tunay na Diyos. Nagugulan na ba kayo? Malinaw po ba? Kapag tayo naniniwala sa ating statement of faith, pangilan yan? We believe in God, eternally existing in three persons. Yung una-una, we believe in God, eternally existing in three persons, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. No? Malinaw na po? At yung tatlo na yan, same ang attribute, same ang nature. Malinaw po ba? Kasi pag ikaw oneness ka, may hirapan ka dyan. May hirapan ka. Ito mga ito. Pag ikaw naman, naniniwala tao lang, meron mga tayo po, balansyado. Balance na pananaw, biblical na pananaw, at ako'y naniniwala, ito ang tamang turo na dapat ituro sa mga tao upang ang mga tao ay tunay na makakilala ng lubusan sa Panginoon sa pamamagitan ng biblical na kaparaanan. Kaya kung tunay na Diyos ang God the Father, si Christ tunay na Diyos din. Amen. Nature yun, pinag-usapan. God's nature. Meron lang pong tatlong persona ang merong nature ng God. Like for example, si Makmak, si Kim, ako. Lahat na tayo. No? Tayo lahat. Anong nature natin? Anong nature natin? Tao! Lahat tayo tao! Diba? Pero marami tayong mga tao. Tao ka, tao ako, tao lahat tayo. That is our nature. Amen? Si God the Father, ang nature niya, God. Si God the Son, ang nature niya, God. Si God the Holy Spirit, ang nature niya, God. Sila lang tatlo ang mayroong nature na God. Walang iba. Ang angel hindi pwede maging nature ng God. Yung tatlo lang. Amen? Si God the Holy Spirit, distinct kay God the Father. Si God the Father, distinct kay God the Son. Pero ang nature nila, God. Amen? Kaya nga po, ang problema nga sa iba, dinedicate nila si Christ. Yung iba naman, ibang pananampalataya, ang Holy Spirit, power lang. Hangin. Diba? Pero, pag sinipat po natin ang mga katuruan na ito,
ang Holy Spirit po ay isa ring persona na merong pakiramdam. Amen? Na merong paningin. Nasa kanya lahat. Pero si Holy Spirit po, hindi po babae. Baka naman magkamali na naman yung iba. Kasi iba sinabi si Holy Spirit babae. At sabi pa rin si Holy Spirit si Maria. Oh, may tatlong persona, God the Father, God the Son, God the Mother. And God the Mother is none other than Maria na ina ni Jesus. Malayo, wala sa katotohanan. Hello? Ikaw ano yun? Ikaw issue. Kasi, papasadahan din natin yan. Magtutuloy-tuloy tayo sa doktrina. Napakahalaga kasi dito. Okay, ito. He is given the names and titles of God. Ano mga title? Tinawag si Christ niyang Alpha and Omega. Alpha and Omega, Revelation chapter 22, verse 12 to 13. Nang sabi doon, and behold, I am coming quickly, and my reward is with me, to give to every one according to his work. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the first and the last. I, Jesus, have sent my angel to testify to you these things in the churches. I am the root, and I am the offspring of David, the bright and morning star. The bright and morning star. Tapos sa Isaiah, tinawag naman si Lucifer na morning star. Tingnan nyo, kasi marami pa ka na star of the morning. Kaya sabi naman iba nag-interpret, dahil dyan, si Kristo at saka si Lucifer, magkapatid. Naman, di ba? Kaya natin mag-aral. Ano ba ibig sabihin noon? Atin natin yung talata. At yung salin ng Bible. Okay. Basta ito po, wala pong ibang pwedeng tawagin Alpha and Omega, the first and the last, referring to God. Alone. At dahil binigay ng title sa Kanya, meaning to say, God is, Jesus Christ is true God. Hello? Ano pa? Yun nga. The final and the last, yun po yung mga tawag sa Kanya. Dami, no? Puntahan natin yung ibang argumento nila. Sabi nila, ipakita mo nga sa akin na si Kristo mismo ang nagsabi na siya ay Diyos o na ako ay Diyos. Meron kayo may papakita? Meron tayo talata na may papakita sa kanila? Pag ikaw meron ipinakita sa akin na sinabi ni Kristo, ako ay Diyos, sasama na ako sa inyong pananampalataya. Ganyan yung mga panata nila eh. Di ba? Magdadatigdaan na lang ako, o kaya mag-iglesia na lang ako. Ano pa na nila, no? Meron ba tayo may papakita na talata na sinabi ni Kristo o inangkin ni Kristo na siya'y Diyos? Buksan po natin ating mga Biblia. John 5:18. Sabi po, 5:18, therefore, the Jews sought all the more to kill him, because he not only broke the Sabbath, but also said that God was his Father, making himself equal with God. Amen? Ito po. Ano sumunod na sinabi? Anong kasunod dyan? Verse 18, chapter 5, tapos sabi ng verse 19, kaya sinabi sa kanila ni Jesus, pakatandaan ninyo na walang magagawa ang anak sa kanyang sarili lamang, ang nakikita niyang
ginagawa ng Ama ang siya lamang niyang ginagawa. Ang ginagawa ng Ama ay siya rin ginagawa ng Anak, sapagkat minamahal ng Ama ang Anak at ipinapakita sa Anak ang lahat ng ginagawa niya, at higit pa sa mga ito ang mga gawang ipapakita sa Kanya ng Ama upang kayo'y mamangha. So, verse 17, ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, ang aking Ama ay patuloy sa Kanyang gawain hanggang ngayon, at gayon din ako. Lalo namang pinagsisikapan ng mga Hudyo na ipapatay siya, sapagkat hindi lamang niya nilalabag ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga, sinasabi pa niyang ang Diyos ang Kanyang Ama, at sa gayon ay ipinapantay ang Kanyang sarili sa Diyos. Galit na galit ang mga tao sa Kanya. Bakit galit na galit ang mga tao kay Jesus Christ? Kasi po, ayon sa kanila, na kaya siya pinagsisikapan patayin ng mga Hudyo, ano dahilan? Verse 18? Kasi po, kaya siya pinagsisikapan patayin ng mga Hudyo, sabi doon, sapagkat hindi lamang niya nilalabag ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga. Isang dahilan nyo, kaya siya gustong ipapatay. Yung sinaayon sa kanila, paglabag ni Jesus Christ sa araw ng pamamahinga. Bakit? Kasi si Kristo po nagpagaling sa araw ng pamamahinga. Bawal na bawal sa kanila yon. Pangalawang dahilan, kaya gusto siyang ipapatay, ito pa, sinasabi pa niyang ang Diyos ang Kanyang Ama. Ikalawang kadahilanan, na sa pananaw ng mga Hudyo, pag sinabi mo, ang Diyos ang iyong Ama, ipinapantay mo ang iyong sarili sa Diyos. Meaning to say, nung sinabi niya, ang Diyos ang Kanyang Ama, sinasabi niya, ako ay Diyos. Dahil doon, gusto po siyang ipapatay ng mga tao. Hello? Okay, so, isa bang talata? Luke chapter 22, verse 17. Eh, dapat sinusulat din talaga ito. Ang sabi po ng Lucas chapter 22, verse 70. Ito po. Ito yung argumento. Taas ko na yung basa na po. From verse 66, kinaumagahan ay nagkatipo ng mga pinuno ng bayan, mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Dinala nila si Jesus sa kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo, at siya'y kanilang tinanong, sabihin mo sa amin, ikaw nga ba ang Kristo? Sumagot si Jesus, sabihin ko man sa inyo ay hindi kayo maniniwala. Ganyan kasi pagpasahin mo ano. Kung tanungin ko naman kayo, hindi rin kayo sasagot. Ngunit sinasabi ko sa inyo, mula ngayon, ang anak ng tao ay uupo sa kanan ng makapangyarihang Diyos. Meron siyang deklarasyon. Mula ngayon, ang anak ng tao, referring to himself, referring to our Lord Jesus Christ, ay uupo sa kanan ng makapangyarihang Diyos. Okay? Tuloy ko. Verse 70. Ito sabi ng mga tao, dahil sa deklarasyon ni Kristo na ito, ibig mo bang sabihin, ikaw ay anak ng Diyos? Tanong ng mga tao. No? Yan na. Tapos sumunod po, sabi ni Kristo, kayo na rin ang nagsasabi. Tugon niya. Ibig ko ba sabihin, kayo anak ng Diyos? Ang sabi niya, kayo sa bibig niyo nagsasabi. Mula sa bibig niyo, galing yan. Okay, verse 71. Hindi na natin kailangan ng mga saksi. Tayo na mismo ang nakarinig mula sa sarili ng bibig. Sabi nila. Si Kristo po, gusto nilang i-persecute, patayin. Dahil nga, meron siyang hindi lamang nagpagaling ng araw ng Sabat, kundi ang kanya pong personal declaration that He is the Son of the living God. Sa pananaw ng mga Hudyo, pag diniklara mo yun, pinapantay mo ang sarili mo sa Diyos.
Meaning to say, kiniklaim mo na ikaw ay Diyos. Amen? Okay. So merong pag-amin, pagtanggap na sinabi niya ako ay Diyos. Dito mga talata ko rin. Pangatlo, He was declared to be the Son of the Father at His baptism. Matthew chapter 3, verse 13 to 17. At yung pang-apat, He was acknowledged as the Son of God by Satan and his demons. O, tingnan mo ha. Dito po sa mga talata po na ito, Matthew chapter 4, verse 1 to 11, si Satanas po, ang mga demonyo, naniwala na siya ay anak ng Diyos. Pero, yung ibang pananampalataya, ayaw maniwala na siya ay anak ng Diyos. Ano ang kanyang depensa dyan? Eh, deklarasyon niya ng demonyo yun. No? Kaya pag ikaw raw nagdeklara na si Kristo ay anak ng Diyos, demonyo ka. Ganun ba yun? Oh. Para lang magkaroon ng mga sariling mga argumento, pero napakalinaw po, no? Ang Diyos Ama nagdeklara na si Jesus ay kanyang anak. Na si Jesus ay meron pong trono. Amen? Na si Jesus ay Diyos. Yan po yung mga malilinaw na mga kapahayagan na gusto ko pong panghawakan po ng bawat sa puso natin. Amen? So, in conclusion na pinag-usapan po natin, yung unang statement of faith natin, we believe in God, eternally existing in three persons. Father, Son, and Holy Spirit, having the same nature, having the same attributes. Kung ano nature ng God the Father, ganoon ang nature ng God the Son. Holy Spirit, ganoon din. Attributes, ganoon din. Ano po? Ayan lang, bisa may katanungan tayo. Bakit pa nag-umisa sa account na ito, mas mababa si Christ? May mga panahon na si Kristo ay nagpapakumbaba talaga. Kasi may kanya-kanya silang gampanin. In creation account, magkaibang gampanin. Sa pagliligtas ng tao, may kanya-kanyang gampanin. John 3:16, for God so loved the world. God, referring to God the Father. No? At dahil mahal niya ang tao sa mundo, anong ginawa? He gave. He gave. Sino? Hindi yung kanya sarili ang binigay niya. Ang binigay niya, si Kristo. Diba? Ibinigay niya ang kanyang bugto na anak upang sino man sa kanya sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tumayo po tayo lahat at tayo po ay patuloy po na magpasalamat ating Panginoon Diyos. At gusto ko lang po i-conclude yung aking pong naging pangangaral ngayon sa John chapter 20, verse 31. Ang sabi po dyan, chapter 20, verse 31, at marami pang mga himalang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad na hindi nakasulat sa aklat na ito. Ngunit, ang mga nakasulat dito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, na si Jesus ang anak ng Diyos, at sa pamamagitan niya, mga sumampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Yan po ang malinaw na sinasabi ng Biblia. Isa sa dapat natin sampalatayanan na si Jesus ang Kristo, na si Jesus ay anak ng Diyos, at ang bawat sumasampalataya sa ating Panginoon sa Kristo ay may pangako ang Diyos. Pangako ng buhay na walang hanggan. God bless us all. Patuloy po tayong umawit sa Panginoon at atin po siyang pasalamatan sa biyayang dulot niya sa bawat sa po sa atin.
tayo po ay nabubuhay sa mundo na ito. At isa sa napakadakilang pribilehiyo na naranasan natin ng mga nabubuhay, ang tayo ay magtamo ng kaligtasan. At sa bawat subos natin na nagtamo ng kaligtasan, magkaroon nawa tayo ng sariling mga pananaw. Katulad ni Pablo, na nakakilala sa Panginoon, nakita niya ang kabaitan, ang kabutihan, ang kadakilaan ng Diyos sa kanyang buhay. Meron siyang sariling pananaw, ang kanya sabi, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Makibahagi sa kanyang mga paghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan.
kakaibang pananaw sa buhay. Pananaw sa buhay ng isang tao na mayroong pagkilala. Kumikilala sa dakilang kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Na kanyang natatanging layunin sa kanyang buhay, na ang kanyang hangarin ay lubusang makilala si Kristo. Nawa, ganyan din ang ating pong mga pananaw sa buhay. Bilang mga iniligtas ng ating Panginoon. Actually, hindi lamang yun ang kanyang hangarin. Isa pa sa kanyang hangarin, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Ano pa? Makibahagi sa kanyang mga paghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Yan po ang mga babae at lalaki na kuminala sa kabutihan at kadakilaan ng Diyos sa kanyang buhay. Handang magsakripisyo, handang mamatay, alang-alang sa pananampalataya sa Diyos na nagbigay ng buhay, nag-alay ng buhay sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Yes, Lord. Glory to your holy name, O Lord. Glory to God. Salamat ka. Yes. Amen. Yes, Lord. Amen. Minsan pa, Panginoon, aming inilalahad sa iyong harapan na kami po ay nananampalataya that you are the Christ. You are the Son of the living God. At kami na mga sumasampalataya sa iyo ay nananalig at nananampalataya na kami ay may buhay na walang hanggan. Holy name of Hallelujah! Hallelujah!
benediction. Ang pag-ibig ng Diyos Amang nasa langit na patuloy na tinatanim sa puso ng bawat isa sa atin. Ang walang hanggang biyaya ng pagliligtas mula sa ating Panginoong Jesucristo. Ang pakikipisan ng kanyang banal na Espiritu na siyang patnubay, gabay, at dakilang tagapagtulong. Sumainyo ang pagpapala mula sa Ama, Anak, at Diyos Espiritu Santo. Lahat nagpala na nanampalataya at naniniwala na ang Panginoon ay siyang Diyos na siyang nagligtas sa bawat isa sa atin ay magsabi ng Amen.